Alright, welcome back dito sa ating Child It's Involves TV. Franco Mabanta, mga babayan, sumisigaw po ng setup. Na-setup daw po etong si Franco Mabanta, mga babayan, no? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts na rin sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. At ito pag-usapan natin. Sumisigaw po ng setup ngayon. Etong si Franco Mabanta, mga babayan. No, na-setup daw po sila, mga babayan. Ayan tanong, naniniwala po ba kayo na sila po ay na-setup, mga babayan? Alam nyo, ako honestly, honest opinion ko lang to, no? Kung sinisigaw nila ngayon na sila po ay na-setup, mga babayan, ako po ay hindi naniniwala doon sa sinasabi nila na sila ay na-setup. Okay, so unang-una, bakit po nakipag-meet sila sa NBI? Anong intention nila? No, yung kagad yung tanong natin eh. Bakit mayroong negosasyon ng pera sa NBI, mga babayan? 'Di ba? Bakit mayroong involved na pera, mga babayan? Kapalit po ng di umano ay video. Okay? So, ano po yung setup doon? No, isinetup sila para ano? 'Di ba? Ito po ay malinaw na entrapment, mga babayan. Hindi po ito setup. Entrapment operation po ito para mahuli po no yung kanilang ginagawang pangingikil no dito po sa isang kongresista. At sinasabi nga po kay Romualdez daw po, mga babayan. Ito pong ginawa nila na to. So kung titignan natin maigi, no, kung meron mang setup dito, yung setup po ng NBI sa entrapment. Ibig sabihin, yung setup po, yung pag-aayos ng NBI dito sa entrapment operation na to. Pero hindi po setup, mga babayan. Hindi po para sila ay i-setup, di ba? May negosasyon eh. di ba? May mga videos na lumabas na nag-uusap sila. May mga videos na lumabas na kung saan, mga babayan, sila po no, ay nagpalipat-lipat ng pwesto. So, nasaan po ang setup doon? Malinaw, mga kababayan, na ito po, no, ang ginawa dito, netong sila Mabanta, ay tila planado. No, gusto nilang gawin itong mga bagay na to. Kasi, asan yung setup? Ano yung setup na sinasabi nila dito, mga kababayan? Isinetup sila para hulihin? Malamang. Isi-setup kayo para sa isang entrapment. No, aayusin, isi-set up yung entrapment na yan, mga babayan. Pero hindi kayo isi-net up para hulihin lang basta-basta. Para lang may mahuli. Hindi ganun. No, kumbaga yung sinasabi nila parang planted lang. Parang ganun lumalabas, mga babayan. Okay, so ito panoorin natin muna ito mga balita na to, no? At para mas maliwanagan tayo, alright? Let's go. Iginit ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta na inosente sila sa alegasyon ng pangingikil. Okay, so sisigaw talaga sila na inosente sila sa mga akusasyon, mga babae. Natural naman po yun unless proven guilty. 'Di ba? So inosente pa rin sila hanggang ngayon. Dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang statement, tinawag niyang set up ang sinagawang entrapment operation sa kanya. So sabi dito, mga babayan, there was no extortion. No? There were zero threats from us. That's all BS. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Wala daw pong ginawang pananakot o pagbabanta. Wala daw pong extortion, mga kababayan. Ha? Pero kasi kumakalat po sa balita na kung saan no, ilalabas daw po nila yung video ni Martin Romualdez kapalit po ng ganong kalaking halaga. Tinanggi rin ni Mabanta na meron siyang binantaan. Wala raw silang ginawang krimen at kaya nila itong patunayan. Bago pa raw ang pagkakaresto sa kanya, naghabilin na raw siya na sakaling may masamang mangyari sa kanya ay ilalabas nila ang 90-minute expose. Diba? Dito palang malinaw na may pagbabanta. Mga babae, may pananakot. Diba? O, ano sabi niya?
in light of this, even before the arrest, I gave specific explicit instructions that if anything, no, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform for everyone in the Philippines to see. So may pagbabanta pa rin. No, kasi eto nga no, na kung kahit ano daw pong mangyari sa kanila, mga kababayan, no, kung may mangyari po sa kanila, no, ay ilalabas po nila yung 90-minute expose daw po nila. So dito po nag-ugat yun. Mga kababayan, dito po sa 90-minute expose, no, neto pong si Martin Romualdez de Umano. At ilalabas daw po ito sa lahat po ng major social media platform. So kung titignan natin at bubusisiin natin maigi, mga kababayan, ay meron po, no? Mayroon pong literally merong pagbabanta dito na kapag may nangyari sa amin, may ilalabas namin itong video na to. So dito, tila nananakot uli sila. No, na kung may mangyari po sa kanila, mga kababayan, meron pong expose. No, na 90-minute expose na video, nalalabas po. 'Di ba? Malinaw na mayroon po silang pinaplano. 'Di ba? Naniniwala ang social media personality na si Franco Mabanta na set up ang pagkakaaresto sa kanya at sa 4 niya pang kasamahan. Inaakusahan sila ng higit 300 million pesos na pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tanong dito, mga babayan, no, paano pumasok sa usapin yung 350 million pesos? Tama ba kung di ako nagkakamali? 'Di ba? Ano yun? In-offer sa kanila ni Martin Romualdez? Si Martin Romualdez ba nag-offer nun? O sila ang lumapit kay Martin Romualdez para humingi ng ganong kalaking halaga, mga babayan, kapalit po nung 90 minutes video na yon, mga babayan. Diba? Ano yung totoong nangyari? Diba? Kasi kung titignan natin, maging sa statement nila na kung may mangyari man po sa kanilang masama, mga babayan, ay ilalabas po nila. No? Yung 90-minute expose na yan. Diba, mga babayan? So, ganun pa rin. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, paano ba nabisto itong pangingikil daw kay Romualdez? Ito para mas maliwanagan tayo, mga babayan Cheryl, nabisto ang umano'y pangingikil matapos ikasa ng NBI ang isang entrapment kagabi. Inabot ng ilang oras ang operasyon na yan matapos magpalipat-lipat sina Mabanta mula sa isang luxury hotel sa Makati hanggang sa naaresto sila sa isang exclusive village sa Pasig. Nakalatag sa mesa ang male-maletang pera na ito na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Ito ang marked money na kunwari ay paunang bayad ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa 5 lalaki na nangikil umano sa kanya. Sa isang exclusive subdivision sa Pasig, nakipagkita kagabi ang grupo sa nagpakilalang tauhan ni Romualdez. Dahil sa mahigpit na seguridad ng lugar, dito raw napagkasunduan ng dalawang panig na magkaabutan ng bayad. Pagkakuha ng marked money, dito na nagpakilala ang kanilang ka-meet up na ahente pala ng NBI. Arestado ang leader ng grupo na si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Kasama niyang inaresto ang 4 na iba pa. 2 raw dyan ay director at finance officer ng mismong online media platform. Inabot ng 4 na oras ang operasyon ng NBI. Maingat daw ang galaw ng grupo. Unang nakipagkita ang mga ito sa mga operatiba sa isang 5-star hotel sa Makati bago lumipat sa Pasig. Problema lang, yung Diba, mga babayan? Planado Doon nakipagkita pa sila sa isang venue bago sila lumipat. No, kung ito po ay set up, mga babayan, hindi na sila lilipat-lipat pa ng venue. Isang venue lang sila. No, so paano ninyo sasabihin, no,
base sa aking pag-analyze, hindi pwedeng setup yan, mga kababayan. Planado po. Kasi alam nila kung ano yung susunod nilang gagawin eh. Alam nila kung ano yung mga susunod na galaw nila eh. 'Di ba? May movement, may plano, no? Base lang po 'yan sa pagkakatingin ko dito sa mga senaryo na nangyari. Ayaw niyang tanggapin yung pera, personally. And ang explanation niya nga kasi doon sa lugar, sa hotel, so maraming CCTV. So nag-instruction sa amin, dadalhin ito sa isang lugar sa Pasig. Nagbigay ng pahayag sa News 5 si Mabanta pero Diba? Lumipat sila doon sa isang venue. Mula sa isang venue, 5-star hotel, papunta sa isa pang venue. naging matipid ito. Set up daw ang nangyari sa kanila. Yeah, it's not true. It's not true. That's it. So hindi kayo nag-extort No. 300 million pesos? No, definitely not. How can we extort when they were the ones who came to us? Ayon sa NBI, nakaraang taon pa umano lumapit sina Mabanta sa kampo ni dating House Speaker. Pero kamakailan lang dumulog sa NBI ang kampo ni Romualdez para magreklamo. 300 Konektado kaya to mga babayan doon sa mga sinasabi ni Romualdez doon sa nakaraang video niya, no? Sabi sa inyo sabi nga po no ni Romualdez na marami siyang ilalabas, no? Konektado kaya to doon mga babayan? 50 million pesos umano ang halaga na hinihingi ni Mabanta kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng expose kaugnay sa dating House Speaker. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang halaga na 300. babayaran umano in cash. Nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Meron deadline So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video. May kinalaman umano sa katiwalian ang sinasabing video pero ayon kay Director Melvin Matibag, hindi pa tukoy kung ito ay may kaugnayan sa flood control projects. Sasailalim pa raw kasi ang video sa pagsusuri ng NBI forensic team. So hawak Iginiit na. naman ni Matibag na hindi pag-atake at intimidation sa media ang pagkakaaresto ni Mabanta. Ang NBI po will act on evidence. Evidence-based po tayo even dito sa nangyari na to. Sinundan natin kung saan po pupunta yung ebidensya. Dagdag pa ni Matibag, hindi pinag-iinitan ng NBI ang mga kritiko ng gobyerno. Huwag raw haluan ng politika ang operasyon ng NBI. Tanging pakay daw ng NBI sa reklamo kina Mabanta. Kung may mga personality na tumitira reputation attacks to gain money, to gain position, dapat yun yung managot. Pero yung NBI, let's be fair to the men and women of NBI, law enforcement itong mga to. Via online ang inquest ni Mabanta na nagpapatuloy sa mga oras na ito. Nahaharap sila sa reklamong robbery extortion at nakatakdang dalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa. Bahagi si Mabanta ng team or campaign team ni President Bongbong Marcos nung tumakbo ito sa pagkapangulo noong 2022 elections. Marami o libo-libo ang social media followers ni Mabanta na madalas mag-post ng kanyang mga komento kaugnay sa politika at iba pang national issues. Okay, so yan mga kababayan, no? Kung kayo po ang tatanungin, no? Naniniwala po ba kayo na etong sila Mabanta ay na-setup lamang? Okay, so i-comment po sa ibaba yung inyong mga opinion na ating pag-usapan. Alright? So yan muli, hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.